Si Dr. Wilson yung pong doktor sa puso. So ngayon pong umaga ating pag-usapan ay ano ba yung difference ng branded na gamot at yung mga gamot na generics. So may mga difference pa to in terms of epekto sa ating katawan o bisa sa ating katawan. So first thing muna, bago yung isang pharma company, bago sila mag-introduce ng isang gamot sa market, ay kailangan mo na itong dumaan sa madaming stages na trial. And they also invest sa marketing para ma-introduce ito at makilala ito sa market. So they invest millions of dollars bago ito ibenta sa ating merkado. Sabot ba na generics ay mura dahil low quality? Hindi po yan totoo. So most of this medication have FDA approval, but ito kasing mga generic na company ay hindi naman nag-invest heavily sa marketing at trial compared with the branded medication. Take note, binibigyan ng time or expiry date ng FDA ang isang company na nag-develop ng isang gamot ito para mabawi niya yung kanyang na-invest. Then after mag-expire nito, pwede itong gawin ng ibang generic company as long as almost bioequivalent siya sa branded na gamot. There's a research comparing with the generic medication and branded medication authored by Dr. William Schwank. It is published in Journal of American Medical Association, and they found no difference between the branded medication and the generic medication. So, ito yung mostly itong mga gamit to ay mga cardiovascular drugs. So, including the statins, ito yung mga pang-cholesterol, mga beta blockers, ito yung like mga metoprolol, carvedilol. So, they found out there's no difference between the branded medication and the generic medication. Pero still, there's some psychological negative views sa mga generic medication because if pag sasabi nila pagkamura, wala itong epekto, pag mahal, epektibo to. So, kailangan natin itong iwasan itong mga ganitong mga view because yung nga sa mga pag-aaral, there's no difference between generic medication and the branded medication in terms of effectivity to treat our health problem.